Hello po, mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron pong tayong hawak na Biblia, New Testament. Bigay ng Gideon International. Tayo po ay mag-aharal ng mabuting balita ng Diyos. Po, the good news. In Christ alone. Aral tayo. October. Malapit na po ang Pasko. Ang Kapaskuhan na ipinagdiriwang ng karamihan ng tao sa buong mundo. Majority nagdiriwang ng Pasko. Mas marami po ang nagdiriwang at kakaunti lang ang hindi. Ngayon, ang Pasko po ay isang simbolo ng pag-ibig, pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, ang tawag po dyan, Passion of Christ. Ang pag-ibig. Alam niyo po, maraming mga tao hindi po nagdiriwang ng Pasko. Meron din, mga ilan-ilan. Iba't ibang mga sekta ng reliyon. Pero ang pagtatakan mo sa kanila, kung walang Pasko, bakit sila tumatanggap ng mga regalo? Di po ba sa panahon ng Disyembre, nagbibigayan ng regalo? Tumatanggap naman. Di ko lang alam kung nagre-regalo naman sila. Kasi ang December po ay diwa ng Pasko yan. Bagamat wala pong actual na nakasulat sa Biblia na December 25, pinanganak ang Panginoong Yesus. Wala po talaga. Marami na po sumuri sa Biblia. Wala. Pero merong kasaysayan. Anong kasaysayan? May isinilang na isang anak na lalaki at Yesus ang kanyang pangalan. Kung sineselebrate man po ito sa araw ng Disyembre, wala naman pong problema sa selebrasyon eh. Bakit tayong mga tao pag mag-birthday tayo, nagse-celebrate tayo? E di magpag-celebrate na lang po tayo sa majority celebration. Yung pinipintasan po nila yung December 25, yan daw po ay pagano. Wala namang problema po, sinasabi ko nga, anong gusto nyong i-celebrate? Yung iba naman ang sinasabi nila, ang kapanganakan daw ni Jesus ay nung panahon ng mahal na araw sa kalendaryo natin. Di pag mahal na araw, mag-celebrate ka. Magsisigaw ka ng Merry Christmas. Abril o Mayo, kanila. Sige po, nasa inyo po yan, basta malaya po tayo mag-celebrate ng ating Christmas. Ngayon, kung wala kang Pasko, hindi wag ka tumanggap ng mga regalo na binibigay ng Pasko. Hindi tumatanggap po sila nakikikain pa sila sa mga nagse-celebrate ng Pasko. Siyempre, na kaibigan mo, may Pasko ka, tapos pareli ka na, kain ka muna sa amin. Kasi mayroon kaming handaan sa Pasko Nakikikain pa. Sa sinasabi ko, kung talagang walang Pasko sa inyo, manindigan kayo. Huwag kayong tumanggap ng regalo. Huwag kayong kumain ng handaan ng Pasko. Pagtiisan ninyo.
Isang araw lang naman ang pagtitis yung gagawin eh. Di po ba? Di kinabukasan, tsaka kayo kumain. Sabi po rito sa Biblia, anong nakalagay? Basahin nga natin. Ang nakalagay ay ganito po nakalagay. Hinahanap ko lang po, no? Dagdagan nyo lang po ang kapasisyan. So, bago tayo papalaw, tayo muna ay sandaling manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita upang kami po'y makinabang sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 1:15. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Naparito po sa sanlibutan ang Panginoong Jesucristo o ang Kristo Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya po mayroong Pasko kasi po may makasalanan. Sino po yung may kasalanan? Tayo pong lahat ng mga tao na bubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya po may Pasko. Kung walang Pasko, walang kasalanan. Kung walang kasalanan, wala pong Pasko. Tandaan ninyo. Dito pa, sabi ni Apostol Pablo, sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pinapakita lamang ni Pablo na tayo po ay walang kamatayan. Wala po, immortal tayo. Pero nanilabag po natin ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng unang tao. Sino po yung unang tao? Si Adan. Kaya nung labagin ni Adan ang utos ng Diyos, pumasok po ang kasalanan sa lahat ng tao at ang lahat ng tao ay nakakaranas ng kamatayan. Dati wala pong kamatayan ng tao, immortal siya. Kasi po nilikha ang tao sa pamamagitan ng anyo at wangis ng Diyos. Kaya po wala siyang kamatayan. Pero nang maisahan ni Satanas ang tao na si Adan na tinutukoy ni Pablo, yan, pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao. Kaya lahat ng tao po ay nakakaranas ng kamatayan literal, nililibing. Ano po? Pagkatapos, ito sunod na talata. Meron po tayo mababasa rito, ano? Tignan natin. Dito po sa Roma 5:17. Sa pamamagitan ng tao si Adan, nagari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at
pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kaigitan ng pagpapalang ito kaysa kasawiyang iyon. 18. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. 19. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao, marami naging makasalanan, gayon din naman marami ang napawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ayon, ang pinag-uusapan dito si Adan at Eva, ay Adan at Jesus. Si Adan at Jesus. Nandahil po kay Adan, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan at namamatay ang tao. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus, ang tao mapapatawad. So, yung ginawang kasalanan po ng tao sa pamamagitan ng daya ni Satanas kay Adan, tayo naman po ay nagkaroon ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Ganito po ang nakalagay. 1:3-16 at 17. Babasahin po natin sa Biblia. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So maliwanag po, ang Diyos ay nagsugo ng kanyang anak na si Jesus. Individually, sino man po sumampalataya sa kanya, ang sabi ng kasulatan, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang parusahan ng tao, kundi upang iligtas po tayo sa pamamagitan ni Jesus. Kung walang kasalanan, walang Jesus. Kaya tayo po ay may Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko, kapanganakan ni Jesus. Kapanganakan ni Jesus. Kaya tayo po ay nagdiriwang ng Pasko. Hindi dahil tayo ay maraming pera o walang pera. Nagdiriwang po tayo dahil mayroong isang Jesus na pinadala ng Diyos upang tubusin ang ating kasalanan. Yun po ang mensahe ng Pasko. Kaya tayo masaya. Kaya tayo nagagalak. Tignan niyo po ang sabi ng anghel doon sa mga pastol sa panahon na isinilang ang ating Panginoong Yesus. Ganito po nakalagay sa Lucas chapter 2 verse 8. Sa lupaing ding yahon ay may mga pastol nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. 9. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila, nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon lamang. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.
magdadala ng kagalakan sa lahat ng tao. May dalang mabuting balita itong anghel. Na yung idadala niyang balita ay magdudulot ng malaking kagalakan. Kaya po kami, nagagalak kami tuwing nagsiselebrate po kami ng Pasko. Hindi po dahil wala po sa petsa, wala sa December 25. Hindi. Nagse-celebrate po kami sa December 25. Nagagalak po kami kasi meron tagapagligtas na pinadala ang Panginoong Yesus, ang Panginoong Diyos, ng pangalan niya Yesus. Yun ang aming kagalakan, kaibigan, na sinasabi ng anghel, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sunod na talata, ano pa nakalagay? Sapagkat isinila kayo sa bayan ni David, anyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Hindi ka ba magagalak, kaibigan, na yung diwa pala ng Pasko ay diwa ng pagliligtas? Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo nagkasala tayo sa Diyos. Kailangan natin ng tagapagligtas. Sino yan? Dali. Sino yung tagapagligtas? Walang iba kundi si Jesus. 12. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Sanggol. Sino po yung sanggol na tinutukoy dito? Walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Yun po, sinasabi niya nakahiga. Kaya yung balitang dinala ng anghel do sa mga pastulto pa ay malaking kagalakan. Kaya kami po mga Kristiyano, tunay na Kristiyano parang ganito, kung mayroong tunay na baril, mayroong baril-barilan. Kung may tunay na Kristiyano, mayroong nagkukunwaring Kristiyano. Yung tunay na Kristiyano, nagdidiwang po kami ng Pasko. Hindi ko saan, ano pa man. Nagdidiwang kami ng Pasko, nagagalak kami, masaya kami. Bakit kami masaya? Bakit ako masaya? Sapagkat mayroong Yesus na pinadala ang Diyos na siyang tagapagligtas ayon sa anghel. Alam niyo po, wala po tayong magagawa paano natin mapatawad ang kasalanan sa Diyos. Ang pwede lamang lumutas ng problema natin ang Diyos din po mismo. Wala po tayong kakayahan, mahina tayo, tao tayo, mahina. Kaya ang Diyos ang gumawa ng parahan. Pinadala si Jesus, sinugo si Jesus upang siya maghirap, magdusa at mamatay sa ibabaw ng krus. Kaibigan, tandaan po ninyo, tandaan nyo po, napakahalaga po ng pagdiriwang ng Pasko. Hindi po kami nagdidiwang dahil may pera, may bonus, may Christmas gift, kung ano man. Hindi. Nagdiriwang kami kasi mayroong tagapagligtas pinadala ang Diyos. Ngayon, kung sakali man itong diwa ng Pasko, yung Disyembre, sabi ko nga sa inyo, mayroong nagbibigay ng mga na tawag dito, mga regalo. Di tanggapin mo, pasalamatan mo sila. Kung meron ka namang kakayahan, di magregalo ka rin. Ang Diyos siya nang unang nagbigay ng regalo . Alam niyo po ba sinong nirigalo ng Diyos? Si Jesus. Siya po nagbigay ng unang regalo. Kaya kung meron kayong nakikita man na exchange gift, wala naman pong masama yun. Wala pong sama doon. Hindi po nila inawalang bahala ang pagdiriwang. Masaya po tayong magdiwang, kaibigan. Yung iba sabi nila walang Pasko. Di kung walang Pasko sa inyo, di walang Pasko. Ito yung patunayan ninyo. Huwag kayong tatanggap na regalo, huwag kayong tatanggap ng bonus. Kung sakali man, nagtatrabaho kayo, siyempre mayroong batas. Yung tinatawag nilang 13 monthly, batas po yun . Tanggapin nyo, batas yun . Pero pag binibigyan kayo ng bonus ng kapwa nyo
nagtatrabaho sa opisina, edi huwag niyong tanggapin, sabihin niyo sa kanilang totoo, wala pong Pasko sa amin. Hindi eh. Tanggap dito, tanggap doon. Pagkatas, yung dalang regalo na pagkain ng mga kasama sa opisina, pag tinawag siyang makikain, nakikikain din. Pero walang Pasko sa kanila. Anong tawag doon? Balat kayo. Plastic, ang sabi ng iba. Yung iba naman, Tupperware kanila. Huwag ganon. Kung totoong wala kayong Pasko, huwag kayong magdiwang. Huwag kayong makikain sa mga pagkain ng Pasko. Tandaan nyo po yan. Ako, yun ang aking challenge sa inyo. Kung totoong wala kayong Pasko sa inyong simbahan, yun lang po. Sana meron kayong natutunan mga kaibigan. Ito po inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye. Like, share, at kayong mga na-share, i-share nyo sa mga walang Pasko. God bless us all. Bye-bye.